message for today. And every time yun, na po, I'm trying my very best, magtingin. So today, I'm using po ang isang blessing, no? Nagantabay po ako ng pagkakataon and very timely po today ito na isuot ko. Medyo pagtitignan, sa mga hindi nakakaalam, it's termed literally batik din po ito, no? From sa isang pananampalataya na nirigalo sa akin, pasalubong. And so, ano purpose niyan, Pastor? I would like to use this for your trivia this morning. Bakit ang kanilang pananampalataya ay mahilig sa mga ganito? Kahit makikita nyo sa kanila pong mismong sentro ng pananampalataya sa Middle East. Meron silang unawa, ini-illustrate, no? And kung titingnan natin ngayong umaga, doon po ako nakatutok. Typically, mga bulaklak sila, mahilig sila sa ganitong design, no? Pag tinawag na batik. And napakaganda pong tignan yung sinisimbolo. Ano nga ba? Siyempre, andyan yung iba-ibang pagtingin ninyo. Pag titignan ninyo, kanina, ewan ko kung ano ang kanilang nakita. Kaya ngayon ko ipapaliwanag kasi kung ang nakita nila kay Pastor ay whatever, sila yon, no, sa kanilang pananaw. But this morning, I would like to use this kasi sumisimbolo po ito ng pinagmulan nila. Sa kanila pong pananampalataya, I hope so, kung meron mang makakapanood sa akin, mga excerpts po ito ng mga kaalaman. So sa kanila pananampalataya ay sinasabi nila sila ang unang salinlahi sa Biblia. Per acknowledgement ni Ishmael, sabi nga daw. And ginagalang po natin yon sa kanila ring pananampalataya na pinahayag ko last Sunday. Di po ba? Magkakaugnay po lagi ang mensahe ko, ha? And sigon sa kanilang paniniwala, pananampalataya, sila ang unang salinlahi. And for this very purpose, I'm using this t-shirt as an illustrative idea sa isang pag-aaral din natin ngayong umaga. Na I hope gagalangin din po nila, no, kung sakali mang may makakapanood ng atin pong YouTube message na ito. And we give due respect, siyempre. So, tignan nyo, habang tinitignan nyo si Pastor, sanang sumisimbolo ng ugat dito sa shirt na ito. Bago sila ay sabi ang simbolo ng paglago. No? Paglago. Lahat nandun sa awit Hindi ko naman sinasadya No? Karagdagang mga kaalaman para sa inyo. And if you go back, dahil naituro ko naman na yung sa Hudyo yung anong simbolo nung, anong tawag na doon, nakalimutan ko na, Pastor Bong. Basta lahat ginagamitan ko ng ilustrasyon. Makatotohanan ng ilustrasyon at hindi gaya-gaya, putumaya ng mga pastor-pastoran. Ninyo pong pastor ay nagsasaliksik, umaalam ng mga pwedeng i-share sa atin. Magiging mga bahagi po ba ng katotohanan ng Biblia, nakaugnay, yung pala yun. So kung ang isang pananampalataya ay nagbabalik tanaw lagi at umaangkin na sila yung unang salinlahi. No? At alam nyo, kahit sa Asia, inaangkin nila yon. Tayo naman talaga hindi Pilipino. Ang dugo daw natin na nalalagtay sa ating mga ugat ay Malay. No? Per historians, mga teacher. Diyan, Teacher Marie, mga teacher yan ngayon. Tinuturo yan, Kim, no? Mga estudyante. Alam niyo ba yon na tayo ay
Wala talagang totoo. Kahit nga ang dialect natin, wika natin, halo-halo eh. Di ba? Halo-halo. No? Mayroong ganito, may ganon. Iba-ibang dialect kung iti-term. So, pang trivia lang po. Para mamaya pagpasok ko dun sa spiritual na pag-aaral, masasabayan niyo po ako ano yung ninanais ni Pastor na maipaunawa na katotohanan ngayong umaga. Word study po muna tayo. At sabi nga po sa aking gagamiting hashtag, ugat ng aking lahi. Ano po? Pero doon po muna ako sa word na root. Kaya nga, typically pag word study, may root word. Pero ngayon talaga literal, root yung aking ipapaunawa. No? Karagdagan pong kaalaman. So, tingnan nyo na lang po ito sa inyong mga... Sa akin po kasi, ang dami kong concordance doon talaga na mapa-Hebrew, Greek. Pero hindi ko naman yun para kabisaduhin. No? Hindi ko para memoryahin. Ang mahalaga yung kaalaman ng Biblia. Pero sa mga hindi po pastor-pastoran, may ganun po tayong dapat library, no, ng pinagbabatayan. Tapos, sa panahon na ikaw nag-aaral, ililid ka ng Holy Spirit sa mga tamang materyales na gagamitin mo. Yung bang sahog, pag nagluluto ka, hindi dilata, hindi panis na ipinapakain sa miyembro, but mga talagang masasabing rikado na makakapagpalusog sa pang-espiritual na kaalaman ng mga kapatiran. Liban na lang kung hindi nyo kinakain, hindi ko nakasalanan yun, ha? Kasi yung iba nga kain ng kain kahit panis na eh, di ba? Yung iba kain ng kain kahit bawal sa kanila. No? So, vice versa na yun, ha? Sa kanya-kanyang responsibilidad. No? And so, ugat. Ano po ba ang kanyang word sa matatawag na Greek word? Ito po ay rhizo. R-H-I zoo. Pero rhizo, no? The pronunciation, bahala na kayo. Tingnan nyo na lang yan doon sa inyong... ngayon, uso na yung G. No? Tingnan nyo sa G. Ayokong i-advertise sila. Mayroon pang bago ngayon, si AI. No? No. Ang grabe na ang technology ngayon. Ano po? And then, pag dinala mo po, muna, bago po ako tumalon sa Hebreo naman, na meaning at word, it means fix firmly and establish. Yun yung meaning nung rhizo sa Greek language. Root. Yan yun. Pag Hebrew, ang word niya ay literally derived from the word sa Bible. Kilala niyo siya, si Ruth. R-U-T-H. Yan. Yan po ang Hebrew word ng root sa Hebrew. Root word ng root. Ang hirap, pero sa Hebrew language. And it means what? End of a transmitted message. Nung panahon po na nagsisimula ang mga tinatagurian nilang mga patriarchal line, no? Nung mga kings, etc. Andyan yun, yung transmitted end, meaning matibay na kaalaman ng mga pinadadalhan. Kasi ang bansang Israel ay nakikipagdigma talaga lagi noon, sa simula pa, no? Ng kanilang salinlahi. And so, it defines an end. Nandun siya. And kung sa Tagalog, ayan, didiin na ako ngayon doon. Pakitanong mga katabi natin, anong pinagkaugatan mo? Pakitanong. Kayong sa mga tahanan ninyo. Anong pinagkaugatan nyo? Yeah, ako, anong pinagkaugatan ko na? Di ba? Sa buhay na ito. Okay. Literally, dinidefine ang nationality, etc. But, alam nyo, kahit sa US ngayon, there's an issue, na Ninongbong, tatanggalin yung citizenship ng mga hindi talaga literally by birth
sa US. It will Yung end. pag by birth ka doon, hindi ka totoong Amerikano, hindi ka talagang lahing Amerikano, tinatanggal ni Trump ngayon. Yung mga doon ka lang pinanganak. So, ayan sila, Amri. Andiyan yan sa news, di ba? Ewan ko lang kung mananalo si Trump dyan sa kanyang executive order na yan. Na hindi ka pwedeng maging US citizen pag hindi ka literally Amerikano. Kasi yung kadamihan daw na foreigner, doon pinapanganak, kaya nagiging American citizen. Kita nyo, no? Yung nagpagkukontrol na ng ano. Kasi siyempre, dumadami na rin sila doon. And whatever, pinapakita ko lang yung mga ideas, issues, current events para sa ating mga kaalaman. So, but sabi nga always, per our Lord Jesus Christ, there is the idea always, our Lord always uses the word root. Dami niyan. Hindi ko na para basahin lahat. Ninang Jane, bahala ka na, maghagilap. Basta, the Lord is always speaking of the root, lalo na dun sa parable of the sower. Nandun yan. Yung hindi malalim ang naging ugat. Kaya na-scorch sa batuhan, na-scorch ng araw, na-scorch ng dawag ng mga kung anong bagay sa buhay. I pray, nakaka-relate naman tayo doon. Dami ng pag-aaral doon eh. So, ang dahilan, ugat. Kung hindi ka naugatan, andun yung idea na ikaw ay pwedeng malanta, ma-choke. Andiyan po yan sa mga parable of the sower ng ating Panginoon. But I have some insights na talagang nasa puso lang ni Pastor ngayon. Hindi ko na masyado pang ipapahabain. In a figurative sense, at ito po yung mga adapt research ko sa mga materials ko, it indicates source. Yan. Ano ba ang root? Ano ba ang ugat? It indicates source. Kaya nga, ugat. No? Kaya nga yung dugo natin na nananalaytay sa atin, well, literally, I will not be speaking of yung kultura. Meron ako ipapaunawa ngayon sa atin pong mga nasa pananampalataya na. And I pray, maging makatotohanan po itong paalaala sa ating lahat. Let's really just, go back. Saan kaya nga ang aking ugat ng aking lahi as of now? Kasi, yes, andyan yung mga family tree line. Kaya nga, ang Bible speaks of that, di ba? From the onset, daming tree line ng family. Ugat-ugat ng lahi nila. No? The 12 tribes, etc. Andyan yan. And from the lion, the tribe of the Lion of Judah, andyan yan. Hanggang pababa sa lahi ng Panginoong Jesucristo. But, actually, balikan nyo sa Luke. Balik pa kay Adam Di ba? Ang salinlahi ng likain ng Diyos si Eva at Adan. May gusto ang Diyos sa kanila nang sila ay likain. Ang gusto ng Diyos sa kanila ay mag-ugat sila sa Diyos. No? Pero alam natin na naging kwento sa Garden of Eden. Hindi nangyari yun. Nagkaugat sila ng kasalanan. At yung ugat na yon ay salinlahi na nangyari sa sangkatauhan, and yun ay dapat sa naipatupad na pagparaan, katalinuhan, and being natatawag nating omnipotent God, sa kanyang kapangyarihan, pinatupad niya ang mga salinlahi na yan sa kwento ng Biblia. And then, andyan ang Panginoong Jesucristo na nagsakatuparan. Now, let me just remind you, mga kapatid, ang nalalapit na pagbabalik ng Panginoon. Ang pagsasakatuparan ng pananampalatayang yun,
Pwedeng timetable 2,000 years ago, etc., etc. Kayo nang bahala sa history. But again, sige na, doon na lang tayo sa idea na yon. Or ngayon, kung may pagkakataon kasi, anointing of oil natin mamaya. Ma'am Ningning, na-prepare niyo yung mga oil natin, ha? Sige, kung meron naman pa. Meron. Yeah, meron, ma'am. And yung idea na, kung ngayon tayo, yan, symbol mamaya. Oy, pagkaugatin na natin ang pananampalataya nating minensahe ko last Sunday. Para masasabi talaga, sa simbolo ng aking suot, ikaw ay, ganda ng kanta kanina, lalago. No? Lalago. Sa pananampalataya. At hindi yung awit na grade 1 lang ang natapos ko. No read, no write ako. Medyo may kalungkutan yun eh. And, it indicates source, sabi nga. So, tignan nyo ano ang ating ugat ng ating lahi o salinlahi. Dahil in this aspect now, it indicates source, dalawang bagay. In Deuteronomy 29, ayan Ma'am Jane, yung ilang verses lang ito, 28, it indicates yung salinlahi ng makasalanan. Kaya nga nagbibiroan kami sa likod kanina eh. Anong lahi ka? Lahi ka ba ng Diyos? Ugat ka ba ng lahi ng Diyos? O ugat ka ng lahi ng demonyo? No? You can ask that question eh. Kasi, kung talagang ang bansang Israel, ang lahi ni Adan, ay naugatan ng Diyos, andun dapat ang pagpapahalaga nila. Wag na natin silang i-prejudge, i-condemn. Kasi, wala pa sila nung 4 na meron tayo ngayon eh. Ano ba yung lagi ko sinasabing 4 na meron na tayo ngayon? Nakakalungkot eh. Paulit-ulit na lang ito eh. Ha? Namatay ang Panginoong Jesucristo para sa ating kaligtasan. Ha? Meron na tayong Holy Spirit. Meron na tayong kompletong Bible na batayan ng ating pananampalataya. And sabi na 1 Corinthians 2:16, meron na tayong mind of Christ. Nakakataka. Bakit hindi pa rin tayo mag-ugat sa pananampalatayang ito? Diba? Na dadatnan tayo, magiging karapat-dapat tayo doon sa pangako na yon ng Revelations 19:6 that we will reign it with our God. Paano ka mag-reign kung kahit nga yung mga kings may salinlahi Diba? Tayo, ano kaya ang ating ugat? Although yes, alam ko yun. Wala pa pong perfect. Okay yun. Pero hindi yun dapat magiging lisensya. So sa magkakasala naman, ang bait nga ng Diyos 1 John 1:9. Andun yun, basta ihingi mo ng tawad. Confess na totoo. Pero may idea yun hindi ganun-ganun yun. Alam nyo, I would have to have this illustration this morning. Nakakalungkot kasi realidad ng maraming mga Christian na bumibigay. Sabi nga nila Sister Jane kahapon sa aming meeting, sa US ngayon ang dami. Nagtutumbahan talaga ang mga Christian leaders. And kahit sa isang aspeto, no, yung racism na yun, nandun. Yung pinakamayaman ngayon sa buong mundo, kung sumaludo, ibang klaseng saludo. Hindi ko na yung para banggitin ko sino yun. Alam nyo na yun kung nanonood kayo na international news dun sa inauguration ni Trump. Ano ba? May isa dong mayaman na pinakamayaman daw ng mundo ngayon. Pero ang salute niya, pero tinatanggi. That is Nazi salute. One of the Antichrist na paratangan na umusig sa bansang Israel. Things are really transpiring now. Kung kayo'y kontento lang sa inyong mga FB, sa inyong mga kung ano ang pinaggagawang ML, trabaho. Let us be reminded today
ng ating mga ugat. Ang ugat ba natin ay malusog pa? Ang ugat ba natin ay hindi kailangang i-angiogram? Ano pa? Ayan. Napakagandang katotohanan ng ugat sa Bible, no? Hindi yan eh. Hindi ako masyado na mag-ano ng mga verses kasi pinakita ko na yung idea ng katotohanan ng Bible na andyan yung topic na yan, ugat. And yan, sabi ko nga, dalawang klase. Deuteronomy 29, tsaka ma'am, kung sa New Testament, Pastor, bakit Old Testament lang yan? Hebrews 12:15. Yan pa rin yung ugat ng mga kasamaan. But, lalo na ito, nakakalungkot. Ito yung aking pinakang key verse. 1 Timothy 6:10, Sister Jane. What is the ugat ng kasamaan sa mundong ito? It is not just the love of money. No. Literally, binabanggit lang ito ni Pablo na yun yung ugat ng kasamaan. But literally, kung ano yung pinapahalagahan mo sa buhay, no? Hindi lang yung money kasi, kahit dun sa ibang version ng Bible, binanggit ng Panginoon yun eh. Yung mga yaman na yan na mawawala, etc. Ibig sabihin, pag may mas minahal ka kesa sa Diyos, yun ang iyong ugat. And doon ako nakapokus ngayon eh, yung ugat na lagi, binabanggit ni Pastor yan eh, tayo ay lalo pang lumalim, lumawak. Ano sabi ng Psalms 1? Na? Tulad ng puno na naugatan sa tabi ng ilog, siya ay masagana. Masagana. And kung ikaw din ay relatively, figuratively, ay isang spiritual na katatayuan bilang hinirang, niligtas ng Diyos, binatawad ng Diyos, inilagay sa isang katatayuan, ikaw ay binigyan ng mga rewards sa buhay. Kaya nga ako, ingat na ingat ako eh. Hindi ko sasayangin itong katatayuan kong ito eh. Kahit anong inaalok sa akin ng mundo. Kasi sabi sa mismo ng Panginoon din, pakihanap na lang yan, Ma'am Jane, pakipost na lang yan. Ha? Ang sino man kaibigan ng mundong ito ay ano? Kaaway ng Diyos. Ha? Meaning, ano yung minamahal mo pa sa mundong ito, yun yung iyong ugat ngayong umaga. Pa-assess po. Kasi kung mahalaga pa sa... Hindi ko naman inaayos yung mga karir nyo, trabaho nyo, negosyo nyo eh. Yung buhay na binabanggit ko last Sunday. Yung pananampalataya na meron tayo po. No? Kaya nga, I hope, bago dumating ang Panginoon, lalo pa tayong pagkaugatan sa buhay na ito patungkol sa Diyos. Para magiging talagang ganun tayo, no? Dadatnan niya na matibay and kasama tayo doon sa salinlahi na yon na makakasama niya sa takdang panahon. And kami, yun nga yung aming tinatahak na lang ngayon. Kung mapapansin nyo kami sa aming pampersonal na buhay. It is an analogy of our strength in the faith. Kaya nga pala, mapapansin eh. Yung pundasyong binabanggit sa Luke 6:46, di ba? Klaro eh. Kung anong ugat mo, yun ang katatayuan mo. Yun ang lakas mo. Lalo na ako, mahilig din po ako sa halaman. Totoo yan eh. Pag yung ugat naapektuhan na,
na ano na ng mga insekto, natuyot, mamamatay talaga po yung halaman. No? Mamamatay. And, siyempre, very clear, it is growing up in our spiritual, sabihin nga natin, life, growing our spiritual need, sabi diyan, aspect ng atin pong katatayuan nga, is growing in relationship with God. It is a deeper connection, and when hard times and nakakalungkot, spiritual storms come, we are rooted in Him. Yan nga sabi ni Apostol Pablo Ephesians 3:17, Sister Jane, pakipost na lang din yan. Colossians 2:7, you are what? Rooted and grounded. And in Colossians 2:7, you are rooted and built. Naalala niyo yung dati ko pang ilustrasyon? Bakit daw tayo minsan may pagsubok? Ang Diyos po pala ay pwedeng ilustrasyon na malaking puno. Okay? May panahon na ang bagyo, ang hangin, talaga pong ikaw ay pwedeng itumbad dito, di ba? Ang tama ng hangin ay dito, dalawa yan side Pero, alam nyo, may magandang ilustrasyon dito sa puno. Pag ang tama ng hangin, pag ang Diyos ang puno natin, dito sa likod natin, ang ilustrasyon doon, inilalapit ka ng Diyos sa Kanya. Yun ang ilustrasyon ng may mga pagsubok tayo. No? Kung may mga pagsubok tayo, storms, spiritual storms, idinidikit tayo ng hangin na yun, lalo sa ating Diyos na kinikilala. Pag dito naman ang hangin, tignan nyo, pinoprotect tayo ng Diyos sa likod niya. Sa likod niya. Marami akong pwedeng isagot sa mga minsan katanungan. Pastor, ba't nangyari yan? Bakit ganito? Lagi lang ang sagot ko, ang Diyos lang nakakaalam. Pero with all issues of the Bible, very clear-cut Bigyan ko kayong dalawang ilustrasyon. Job, Jonah. Lagi ko naman ginagamit si Job, Jonah. Di ba? Si Job, mas tinaas ang antas ng pananampalataya. Si Jonah, ganda nung kanta, itinutuwid. Kaya nga sabi ko nga dati, di ba? Sa mga sinungaling pa po na kapatiran na Kristiyano na nandito, pwede po bang pag-ugatan na kayo ng Diyos? Direct na po si Pastor ngayon magsalita. Napreba ko siguro yung binabanggit ko sa inyo, may sinungaling pa dito. Hindi lang po sila. Hindi lang po siya. Meron pa po. Iniintay ko din yun, Huwag niyo hintayin hatulan din kayo ng Diyos. Baka ito ang pagkakataon. Yun, ituwid mo ako. Ituwid mo ako. May kalungkutan, ang pastor ay nag-aalaga. Pansinin niyo. Daniel, kaya naihulog sa sila doon sa apoy, yung 3, 4, lahat sila. Pablo, yun yung testing of faith Ha? Nandun talaga pagkilos ng Diyos sa kanila. Ngayon, minsan may issue Nakakalungkot. Ang Diyos na nga lang nakakaalam. Kasi naniniwala ako na kung naugatan tayo sa pananampalataya sa Diyos, tulad ng mensahe ko last Sunday, nasusubok po talaga ang pananampalataya.
Kaya kayong mga bata pa po sa pananampalataya, kayo pong mga nasa aming kapatiran sa Pampanga, sa pinagdadaanan po natin ngayon, ninyo, paano kayo pinalalago ng Diyos. Yan, sabi nga, you're growing up. It is, sabi nga, a deeper connection when hard times and spiritual storms come. In Revelations 5:5, may ending, verse. Hindi po ako magpapakatagal ngayon kasi alam ko yun lang ididiin ko eh. Dito sa kanta na ito, alam ko napakaganda ng kantang ito. Huwag po kayong mag-alala, hindi po ako kakanta. Ayoko po masira ang mensahe ko ngayong umaga. Pang-excerpts ko lang po yung pagkami-kami lang yun. Yung ang mga nakakaalam ng ugat ng aking lahi sa pagkanta. Na wala akong lahi na kumanta. So, Revelations 5:5, He is the root of David. Ha? Ang ating Panginoong Jesucristo. Ugat. May dadagdag lang po akong isang ilustrasyon sa ending statement. Si Joseph, although may plano ang Diyos at pinatupad ng Diyos yung gagamitin niya sa pagliligtas sa bansang Israel sa Ehipto. No, si Joseph the Dreamer. Kilala niyo kwento niya, di ba? Sa Genesis. Ganon din naman sa Bagong Tipan. Makikita din natin isang kwento doon, napakaganda, na si Mary, hindi si Aling Maria, si Mary. Ginamit din ng Diyos, di ba? Para silang ang Panginoong Jesucristo. The idea lang po, the idea lang. Literally, si Mary, purihin ng Diyos, hindi siya umabot sa ganung aspeto na inabot ni Joseph. Si Mary, kahiyaan di ba? Pero pinagtakpan siya ni Joseph din mismo na mister niya. Kasi dapat, pag nalamang buntis ka, i-divorce ka. But because kinausap si Joseph ng anghel, Gabriel, na yung nasa sinapupunan ni Maria ay himala, kapangyarihan ng Diyos yan. Omnipotent God. Paraan niya yun. Ganon din kay Joseph, the dreamer. Bago maging isang mataas na katatayuan si Joseph sa Ehipto para mailigtas ang Israel, ginamit din niya ng Diyos. Although si Joseph may kaunting pinagdaanan. Pero alam niyo ba, si Joseph, ngayon ko sa inyo i-declare, pinag-aaralan ko balikan niyo sa Genesis ang kwento ni Joseph. Alam niya na tinutukso siya ng amo niyang babae. Dapat yun, sinumbong na niya sa amo niyang lalaki earlier. Then, inalaw pa niya. Kahit na sige, sabihin na tumakbo siya. No, hinatak yung damit niya, tumakbo siya. Inalaw niya Pumasok siya sa trap nung amo niyang babae. So, whatever, still, makikita nyo, pag plano ng Diyos, binabalansi ko po kasi ngayon ng mga pananaw lalo sa mga manggagawa. Alam niyo yung sitwasyon ng ating ministeryo sa mga kapatiran po sa Pampanga. Babalik lang po ako sa isang pagpapahayag. Wala po makakapaghusga sa dalawang aspeto. Ang Diyos lang po una ang nakakaalam ng lahat. Although, in 1 Corinthians 5, hindi po tayo makakapaghusga sa mga unbeliever kasi wala nga sila sa Diyos Pero sa kapwa natin believer, pwede tayong mag-assess. Yun yung idea ng judge doon sa 1 Corinthians 5.
i-assess natin ang background, ganyan, pangyayari. Para iuugnay natin sa salita ng Diyos, sa kalooban ng Diyos. Kung mayroon bang nasuway, etc. So sinapalan ko lang po kayo ngayon kay Joseph. Kasi si Joseph, ang portrayal lang niya, ginamit siya ng Diyos. Pero actually, si Joseph, meron ding dating, di ba? Meron din siyang superior, kaya tinapon siya ng mga kapatid niya, di ba? Niyabang niya yung kanyang robe, di ba? Hindi din po perfect si Joseph. Wala pa pong perfect. Nung panahon nila. Ngayon, yes, sige, dinideclare din natin, wala pang perfect Christian. Pero, asan yung apat na yon na elemento? Kung hindi mo pinapahalagahan, namatay ang Panginoong Jesucristo para tamasahin natin ang buhay na ito. Meron tayong Holy Spirit na gumagabay, John 14 to John 16. Meron tayong kumpletong Bible, 66 books, buo, sa kapangyarihan ng Diyos. Meron tayong Mind of Christ. May pagkukulang pa kaya ang Diyos?